Hi, kamusta mga chong, and welcome po dito sa ating channel. It's nice to be back here again for another reaction, no? And bago po tayo mag-umpisa, ay gusto ko po na kayong batiin dyan sa Pilipinas ng magandang umaga, tanghali. Okay. At ngayon po ay dito ay umaga sa United States. At kung kayo po dyan ay iba siguro ay gising. Sana naman po ay kayo ay hindi bangag. No? Gising lang po kayo dahil hindi kayo makatulog. Anyway, joke lang yun. But I just want also to say, kamusta po ang ating mga overseas Filipino workers. At sa mga kababayan nating OFWs, no? Diyan dito sa buong mundo, kamusta kayo dyan? At sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan, no? At sana po ay lagi po natin kinokontak ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. At kayo naman po mga Pilipino na nasa Pilipinas, ay sana mo ay i-message natin ang ating mga mahal sa buhay. At yung mga taong yan ay minsan, lalo yung mga taong sa OFW na nag-iisa ay talagang mahirap, no? But they're sacrificing themselves dahil para tulungan ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas na makaraos. Lalo na ngayon, no? Ay hindi na natin alam kung saan pupunta ang ating bansa, no? Habang ito ay hawak ng isang bangag. No? At wala na. At talagang it's really sad. Puro na lang bad news, you know. And yeah, meron silang mga pinakikitang mga good news, pero those are just the old projects, no? And I'm not saying na ito ay dahil ako ay maka-Duterte, pero ang ibig ko sabihin ay gawa na naman ito ng dati pa. Hindi pa panahon ng Duterte, panahon pa ng mga Aquino. The question is, ano ba talaga ang ginawa ng isang bangag? No? Kasi if you're going to, again, sana po ang mga troll, which is, what can we do? They're all paid. No? O yung mga taong hindi marunong sumakay o hindi marunong mag-analyze ng issue, na nakikisakay na lang kung sino ang may sinabi, yun na lang sinusundan, eh parang, you cannot see the progress, no? Yung improvement ng ating bansa sa Pilipinas. Wala talaga. You cannot find it, no? Kaya yung mga pinakikita ng program, lalo na ngayon, syempre, magsosona na ang bangag, ay hindi naghahanap na sila. Parang parang naghahabol na sila para may report kuno ang bangag administration. Anyway, sa inyo mga OFWs, wag po kayong malungkot at tuloy lang ang buhay, tuloy lang ang trabaho, ganyan naman talaga, di ba? Lahat naman ng tao needs to work, no? O yung iba magnegosyo just to survive, and life, of course, no? Ang buhay ay importante. Hindi natin alam, baka mamaya yung isa ay tulog na at hindi pa magising. Ay, natin lang po, Kachong, ay enjoy your life, no? At wag natin sayangin. And I know na kailangan natin magtrabaho to survive, pero wag naman natin hayaan ang ating sarili, no? And ang advice ko rin, no, ay yung mga mahihilig sa mga hindi unhealthy foods ay bawas-bawasan na natin, di ba? Parang kala mo ako yung hindi mahilig sa unhealthy food minsan. Anyway, yun lang. At sa mga OFW, ingat po kayo palagi. At salamat po dahil may nagtanong na naman sa akin, no, medyo na huli na nga tayo ng konti. But anyway, tuloy na natin yung topic, no? Ay ang ating po, syempre, sino pa ba ang importante at ang future na leader ng ating bansa? Si Vice President Sara. Yun nga lang, medyo nakasimangot, no? Dahil hindi naman siya stress. Parang yan ay isa sa kanyang talent na you don't wanna mess around with me. No! Anyway, ito si Vice President Sara ay nagkaroon ng press conference. I think that was 2 weeks ago or 1 week ago about yung, actually, she called the administration bangag na bobo, aka gadon. The reason why she called it kasi kung talagang iisipin nyo yung mga, lalo na ang nag-message pa o nagre-relay pa ng mga mensahe tungkol sa bangag ay unclear. Yung tao na typical na dilawan na kinain niya ang suka ng ibang pulawan upang siya ay mapasama sa grupo. Can you imagine that, mga guys? Medyo ibahin ko lang ng konti yung ating topic, no? Itong mga dilawan na to, no? Ay talagang they just want
they will do everything, no? Na kinakailangan. Kung kinakailangan, they really to suck all the Pulawans balls para lang mapasama na naman sila sa highlight o sa limelight o sa mga something na sabi mong nasa posisyon ay talagang gagawin nila. Kaya yung mga naniniwala sa Dilawal, isipin nyo mabuti. Kung talagang matino kayo, open-minded, you go back, no? From the 1986 EDSA Revolution. Balik na kayo doon na kayo mag-umpisa. At pagkatapos ng ngayon to present, and look what's going on. Yun na lang, isipin nyo na lang mabuti. Ano ba ang nagawang legacy ng mga Dilawal na yan? Ano? Okay? Huwag nyo sasabihin, oh, ito napagawa. That's all normal. No? As a public servant, no? As in politics, siyempre dapat may magawa ang isang politikong tao o politikong grupo sa gobyerno. Yan ang trabaho ng gobyerno eh. To do something for the people. Di ba? Ganun yun. Kaya, yung ibig sabihin, ano ba? Ano ba yung naging nagawa ng isang people power na inilagay nyo ang isang Aquino, tapos nagdagdag pa kayo ng anak ng Aquino, tapos ngayon nagboto pa kayo ng isang Aquino. So, we'll see. No? Para sa akin, liberal, Dilawan, Pinklawan, they're all F up. No? Wala na yan eh. Ika nga, parang it's just part of the garbage can. Yung mga taong yan. No? Kasi all they have to do is ruin someone pag alam nila na sila ay naaapi o nakokorek o nabubuking. Ganyan naman. But anyway, balik po tayo dito kay VP Sara. Kaya ko siya gustong pag-usapan is because nagkaroon nga siya ng interview and parang naiinis siya sa mga, hindi naman inis, parang ano ba to? No? Parang bakit ganito talaga ang administrasyong ito? Asa ng kanilang utak? Asa ng kanilang pinag-aral? Well, sad to say, ganyan talaga ang Malacanang. But anyway, kaya ako naman po ito sinasabi dahil ito pong si... Yan. Ito si Unclear, the liar, ay the faker, ay nagsalita na naman. Well, ang purpose naman talaga ni Unclear ay to demoralize, sabotage the Duterte. Yan ang pinirmahan niya kontrata eh. Kasi if you are going to think about every conference that she has, and she had, laging Duterte, every time. At pag merong mga nangyaring hindi maganda nung nakaraan, Duterte pa rin. Yan ang trabaho niya. Kaya nga, sabi nga ng mga tao eh, na yung mga humahanga sa kanya noon, nung sa kanyang YouTube na batas natin ba to o something. Diba? Ay, ako mismo bumilib din sa taong ito. Pero nung after that, she become one of the Malacanang clown, ay talagang doon mo nakita yung tunay na ugali pala nito. And then, nakita nyo naman, may video rin to na nagngangawa, nagsisigaw sa presinto. So, doon pa lang makikita mo yung karakter ng isang tao. And this person is really something na talagang uto-uto. No? At hindi talaga prinsipyo. So, parang, daig niya pa AI actually, no? At kasi pagka ang AI, at least nagkakaroon ng fault. Alam niyo, parang motor na pagka alam niyang sobra na at hindi na tama, tumitigil at nagkakaroon ng fault code. Ito hindi. Tuloy-tuloy ito, no? Talagang walang binatbat ang AI dito. But anyway, panoorin natin yung mga ibang sinabi nito. But dahil nga syempre, sa isang taong ito na talagang alam naman natin na sa kabila ng mga nangyayari ngayon ay nasa likod ng taong ito. No? Si Bangag. Si Bangag po ang talagang dahilan kung bakit nagkaganyan ang bansang Pilipinas at hanggang ngayon Duterte pa rin na nasa utak niya. Obsessed din to sa mga Duterte. At insecure pa. At syempre, pagka ang addict ay nagsalita, wala nang sinungaling o totoo dyan. Diba? But anyway, ito yung sinasabi ni Dakdak Unclear Castro. No? Bigyan natin ng konting reaction. Tama naman po na ang bawat tao, lalong-lalo na po ang public servant, ay dapat na nanalamin at ina-assist niya yung sarili niya kung siya ba'y nagtatrabaho, namumulitika, o nagbabakasyon lang. See that? Ito yung, talagang ito, kaya lang nandito to sa pwestong ito dahil nga hawak pa rin to ni Bangag, but anytime, any soon, alam niyo naman nangyari kay Jay Ruiz. Nawala na, pinalitan na ng isang Gomez dahil po sa kapalpakan at ngayon ay sumabit pa sa mga iskandalo na although hindi naman daw siya kasama doon, picture lang, parang si Enrich American paid citizen na Tulfo, no? Ay syempre tatanggi nila, but who knows, we're not sure, siguro nga baka picture lang dahil si Tatay Digong naman din nagpapapicture din pala, yung pala yung kasama niyang picture ay may mga sabit din, so who knows, no? Let's not judge yet, pero ika nga marami na rin kasi ng mga issue tong si Ruiz bago siya natanggal. Hindi na nga lang kaya ng Malacanang na hawakan. And PCO, it's F up to. Lalo na pagka ganitong tao ang nasa PCO, wala na. Talagang madumi na. No? Kasi nga, can you imagine, prinsipyo kunyari ito noon, ngayon pala ay mas malala pa sa mga Pulawan. But anyway, tinitira niya na naman si VP Sara dito. No?
everything is about Duterte. No? Wag na natin sama si Tatay Digong. No? Si Sara na lang. Insecure din kasi to eh. No? Sabi niya siguro, bakit itong si Sara napaka-mahal ng mga tao pero kami hindi. Kaya, look the way she talk. The way she talk is like bakasyon. No? At hindi man lang nila iniisip, bakit ba yung taong si VP Sara ay nasa ibang bansa at alamin kung ano yung ginagawa niya. At alamin kung ito ba ay personal or business or political. Something like that. No? Pero diretso sa pagsasalita. Kasi nga, we can tell that ito palang Castro na to, talagang ganyan ang kanyang character. And it's really sad, no? Paano nakapasa to sa bar? Hindi niya alam ang batas. Tapos ang title pala YouTube niya, Batas. Tapos sa'yo, Claire, dapat ang pangalan ng YouTube mo is Butas. Diyan, I will idolize you. Butas ang batas. Tuloy natin. Ang Pangulong Marcos Jr., alam po niya ang direksyon niya. Alam po niya ang dapat na gawing trabaho. At yan po ang pinag-uutos sa lahat ng public servants, lalong-lalo na po sa ilalim ng executive department. Do you see her movement? Lalo-lalo na po talagang ano eh, parang akala mo eh, sa Viva Film. Parang gano'n, parang mga legal films ang dating. Diba? Talagang gumagano. Talagang ika nga, nag-memorize talaga, try her best, no? Para hindi mahuli. But you can tell na talagang she's so really a liar, no? Sa susunod kong content, makikita nyo rin about the barangays, no? Doon, maganda rin ang topic doon. No, inuna ko lang to dahil nahuhuli na tayo. But anyway, kaya ko sinasabi to is because look at her, no? Talagang gigil na gigil siya. No, hindi ko lang. I think obsessed talaga to sa mga Duterte. Parang gusto niya, she wish she is a Duterte. Babaho pang pangalan Duterte pag sumama ka. Bagay ka doon kay convicted Castro. Ang utos sa amin ay magtrabaho. Iwasan ang pamumulitika. Iwasan daw ang pamumulitika. Ano ba yung ginagawa niya? Kanina pala kasasabi niya, bakasyon. Diba? You know, the thing is kung talagang ikaw ay matinong PCO, unspoken, no? Ay, spokesperson. Ay, dapat hindi ganun eh. No? Sabihin na natin na magkalaban ang Vice President at saka Presidente ngayon. Pero ikaw, as a spokesperson, di ba dapat, abogada ka pa? Di ba dapat kinokorek mo kung sino man na nagtuturo sa ito sabihin mo. Di ba pwede mo sabihin na, oh, wait, are we sure na yung Vice President ay nagbabakasyon, nagpapasarap lang sa ibang bansa? Di ba? Do we have a proof na ito ay ginagamit niya ang pondo ng bayan para magbakasyon sa ibang bansa? Pero, she talks, no? Ibang-iba siya kay Chong talks. Siya is like a B-talk. Nakita nyo na, yan, yung isang show. But anyway, kaya ako sinasabi itong mga Chong, kung talagang professional, talagang matino siya, na dilawan, sabihin natin dilawan, you know? Dapat ganyan. At saka, magaling mamulitika itong si Claire Castro. Bakit hindi mo tinitira si Rafi ngayon? Diba, obsessed ka rin nung kay Rafi Tulfo? Anyway, naisingit ko lang. Tuloy natin. Nakita niyo naman po siguro, kanina lamang po, ay wala kami nakikita niya ang pagbibigay ng 387 na ambulances. The ambulance, it's already an old program na itinutuloy lang ng iyong banga presidente, no? Hindi na to bago. We're talking about yung something na, yung parang tatay na lang niya, di ba? Yung tatay na lang niya, nagpagawa ng heart center, yung nanay niya, yung Cultural Center of the Philippines. Yung mga ganun baga, di ba? Pero ang ginawa ng isang bangag, wala. Anong ginawa ng bangag? Singkot. But what I'm saying is, ano yung talagang ginawa niya? Sasabihin naman, yung mga magsasaka, binigyan niya ng mga fertilizer, binigyan niya, yung sa Batangas na bagyo, nasa lanta ng bagyo, binigyan niya ng kapirasong yero. Pero ibig sabihin, ano yung pwede niyang iwan sa bansang Pilipinas? Diba? Aquino, whether you like it or not, People Power Revolution, siyang original. Diba? Ramos, ang alam ko is Millennium. No? Alam ko sa kanya nagsimula ang Skyway. No? Inbox nyo sa akin kung mali ako, pero alam ko sa kanya nang galing po yun. No? Tinuloy at tinapos na lang ni Tatay Digong. At tapos sunod si Erap, yung mga, I guess, yung gera sa Mindanao. Hindi naman si Tatay Digong una eh, si Erap. No? Kaya siya na-impeach kasi nga kumontra siya sa US at
Ay siyempre yung sa sugal niya kaya siguro na-impeach siya, no? O gano'n talaga, no? Ang tao kasi minsan may mga hobby yan, eh. And, si GMA, no? Ano ba ginawa ni GMA? Yung asawa niya ay, corrupt, 'di ba? May kaso pa yan, no? At, ewan ko anong nangyari do'n. Ah, ano pa ginawa ni GMA? Hindi ko na napansin, eh, no? Hindi ko napansin, pero tapos sumunod si Anot, no? Ano ba? Bumagsak yung tulay. At siyempre pagdating kay, Tatay Digong, alam niyo na, no, naging secure ang bansang Pilipinas, natakot ang mga adik, at ang Mindanao gumanda, naayos, kahit papaano, nagawa niya ng paraan, nagkataon lang nagkaroon ng COVID, kaya doon siya nag-focus kasi nga kung hindi, patay ang Pilipino, di ba? Kaya ginawa niya ng paraan, and come to think of it, umutang siya, ganun talaga eh, wala tayong magagawa, ang bansang Pilipinas ay hindi naman mayaman sa ngayon, kaya nagawa niya yon. And come on guys, alam naman natin na yan yung mga ano, yung what do you call this? Yung mga legacy niya. And then ngayon nga nakibangag tayo, wala na nangyayari. But anyway, ito naman ang sagot ng ating Vice President dito kay Ann Claire Castro. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Actually, hindi naman nai-stress si Sara Duterte sa ano eh, sa mga nangyayari sa kanya. Hindi po. Nai-stress siya dahil sa kabobohan ng administrasyon na to. Yun ang nangyayari ngayon kay VP Sara. Hindi dahil sa ini-impeach siya, sa kabobohan ng administrasyon. Binanata ni VP Sara ang administrasyon ni PBBM. Hindi raw kasi nito naiintindihan ang pagkakaiba ng personal at official trip. Kamakailan lang kasi, kunestyon ni Palace Press Officer Claire Castro ang frequent overseas trips ng bise. Pang-personal daw ba o pang-bayan ang hirit ni Castro. Ang sabat naman ng pangalawang Pangulo. Ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero actually, kita mo naman sa video, sa mga clip, sa mga YouTube, no, sa news, kung anong ginagawa ni VP Sara. And as a matter of fact, no, kaya naman siya lagi pabalik-balik sa Dahig, Pilipinas Dahig. Sino ba ang naandun? Di ba? Claire Castro, aka Dilawan. Di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Unang-una, tatay niya yung nandun. Siyempre, she is concerned about her dad. No? Siguro naman, ewan ko kung may tatay ka pa, Castro. Ay, kung halimbawa ang tatay mo nakulong sa ibang bansa, aren't you going there also to visit your dad? Unless you guys have issues too ng tatay mo kaya hindi mo na siya pakikialaman. Diba? Anyway, unfortunately, bakit ka pinalaki ng magulang mo ng ganyan? But anyway, kaya ako naman sinasabi to is because alam natin na Tatay Digong illegally got kidnapped. No? Yan ang nangyari. At si Vice President, kaya lang siya na doon, is just to check. Kasi nga, kasasabi sa atin noon pa na isa siya sa parang representative on how to deal with the legal group para sa kanyang tatay. Siya yun eh. Di ba? At abogado yan eh. No? Hindi naman niya katulad ni Claire Castro na walang alam. Claire Castro is just I don't know, parang butod din. No? Anyway, kaya ako sinasabi to is because nakikita nyo naman tapos tinitira ni Ann Claire Castro at ng Malacanang yung kanyang pagputa-puta sa ibang bansa. Sabi nakadalawa na raw siya in 2 weeks. Well, ngayon naman, problema niya nga yung pera niya naman yan eh. Diba? She's a public servant. There's a COA. They can file kung saan dinadala yung pera ng Vice President na iniwan ng mga Congress na binigay pala, and they can file it. And I'm pretty sure OVP doesn't have a problem to show you. But the thing is right now is private life niya yan eh. Kinulong na nga yung tatay, pinakikialaman pa. So talagang itong administration, napakawalang hiya. nagtatrabaho pa rin Exactly. ako. Dalawang bansa na ang Kung nakikita nyo sa Facebook, no, kahit pa nasa ibang bansa si Vice President Sara, gumagalaw ang OVP. May Zoom na eh. May Messenger na eh. Oh, merong pang Skype. Hindi naman kailangan na, oy, Vice President, punta ka nga rito, bigyan mo nga ng bigas itong mga taong to. Hindi naman ganun eh. The Vice President is the Commander-in-Chief. Sana. Nadulas tuloy ako, Vice. Sorry na po, ah. But anyway, ibig sabihin, siya yung OVP. She can just instruct sa mga, sa internet. No, kahit pa nandun siya sa tatay niya at inaasikaso niya yung tatay niya, meron namang computer.
Oh, anong problema? Is, ma'am, ito pong gagawin. Ma'am, ito po, oh, punta kayo dyan. Magbigay kayo ng program dyan. Bigay mo yung kung ano yung kinakailangan, kung ano yung program natin, ialay nyo sa Pilipino. Gumagana ang OVP. Hindi naman kailangan personally o physically na doon ang OVP unless kailangan talaga ang Vice President doon. Pero ang Malacanang, sinasabi na hindi siya nagtatrabaho, lagi raw siya lumalabas sa bansa. Eh ano ba yung ginawa ng bangag mong presidente? O, nagpunta pa ng Formula 1. Bakit hindi nyo binabanggit yan? O, tapos pagkasakay ng aeroplano, may bulaklak pa. O, di ba? Tapos pagka bababay, kasama pa yung butod. O, ano yun? So, you're telling me na yung OVP, mali ang ginagawa, pero yung presidente, hindi. So, talagang you can tell this is unprofessional, they're all dumbass, and they're all morons, di ba? Puntahan ni VP Sara sa loob ng 2 linggo. Una ang Malaysia kung saan siya nagdaos ng Independence Day celebration. Pangalawa naman ang Australia. Tapos may nagsasabi pa na nag-comment, no? Yung isang tanga na sa Facebook na, oh, bakasyon pala yan, personal pala yan eh. Bakit mo ginagamit ang OVP, yung video raw? Para mapakita ko nung ginagawa niya sa mga tao. Actually, yung video na nakita mo sa Facebook, it's about this. Pinakikita ni OVP na even though na naka-personal siya, pinakikita niya na nakikihalubila siya sa mga Pilipino. Oh, di ba, that's part of public also. Pilipino, unless ang ginagawa ni OVP, kasama niya yung pamilya niya, kumakain sila sa restaurant, at ginagamit yung OVP na Facebook page, mali yun. Di ba? Dapat meron siya sarili niyang page like Sara Duterte or Pamilya Duterte. Di ba? Pero, yan kasi kaya yung ginagawa ng OVP video is because she wants to show na, hey, even though I have a personal matter here, I still hang out with the Filipinos. Kasi Pilipinas yan, Pilipino eh. Oh my gosh, I hate drugs, man. Kung saan dumalo siya para magsalita sa Free Duterte Now event. There you go. Ayon kay VP Sara, nagsagawa rin daw siya ng consultation Tapos sasabihin naman ng iba, kahit na free of Duterte yan, bakit nga ginagamit yung page ng OVP Free Duterte? Vice President, siyempre yung Duterte, si President Duterte, dating presidente yan. Magalit kayo kung may perang involved na habang ginagawa yung Free Duterte. Hindi naman yung katulad ng Alpotera eh. Saka na yun. kasama ang Filipino community abroad sa parehong overseas trip. Kaya frustrated daw siya na hindi siya naiintindihan ng administrasyon. Nagpasa rin din ng bise sa ginagawang pagdalo ng Pangulo sa iba't ibang event kahit hindi naman daw niya ito trabaho. Ngayong araw kasi, sumama si PBBM sa pagsunog ng 9.48 billion pesos worth of confiscated drugs sa Tarlac. Yun nga ang sabi ko no? Parang pumunta dyan si BBM. Siguro may nagsabi sa kanya, Sir, kunyari may nahuli po tayo sa sa bato. Paranaque. Sabi, ano yun? Mga shabu, no? At may halong cocaine. Siguro sabi ni BBM, yung cocaine itago, yung shabu sunugin. I wanna make sure na shabu lang ang susunugin. Dagdag paugi points yan sa aking zona. Wala kasi ako ma-report. Lagi akong tulog. Ay, ng buhay. Hindi ko alam, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op. Yeah, actually, totoo yun eh. Ngayon may nagsasabi din na, bakit si Tatay Digong, no? Meron din siyang photo op, no? Sinulog din yung mga droga, bla bla bla. At saka yung kotseng sinira na sa custom nahuli mga sports car. Remember that? Pero ibig sabihin, because that is the program of our Pangulong Duterte noon, di ba? Palakpakan natin, di ba? Yun lang pong ibig ko sabihin, no? At katulad yung drug on war ni Tatay Digong, yun ang program niya. Siyempre pupunta siya doon, di ba? Yan ba ang program ni Bangal? At saka sa dami-dami, hindi pala sa dami-dami. Sa konti ng kanilang hinuli, diyan lang siya nagpapanot. Tapos yung nangyari sa Alatagtag. Ano na nangyari doon? Wala. Wala nang follow-up doon. Kaya marami kayo nagtatanong, nasaan na yung driver? Diba? Nasaan na? Tapos ito ngayon, siguro, para hindi na masyadong balitaan ng mga tao o alamin ng mga tao, sinunog na nila. Para pagka sabihin na naman ni Uncle Castro, wala na po. Nasunog na, di ba? Sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Siyempre, sasabihin na naman ni Claire Castro, ni ng mga Dilawan, no? Pulawan, mga vloggers, group of morons, di ba? Ay sasabihin na,
Puro siya politika, puro siya tira ng tira sa administration, hindi siya magtrabaho. Tapos naalala niyo yun, tinatanong siya ng mga morons ulit na vice president at saka sa mga Twitter, sa X, na sinasabi, tahimik daw sa China against the Filipinas, yung about the West Philippine Sea. Ngayon nagsalita na yung tao. Kung ano-ano pa rin sinasabi. Kaya, kung ako na lang kay VP, tumahimik na lang ako tungkol sa West Philippines. Wala naman eh. Total, nandiyan naman ang ating body boy, si Marcoleta. That's right. Frustrated sa ginagawa ng administration. Yan ba ang mukhang stress? Look at her face. Ikumpara nyo nga yan kay Bangag. Si Bangag talagang nangingitim na hindi pa, ang hirap pang huminga. And look at this person. Sabi sa ex, stress na raw dahil sa impeachment niya. Is that a stress look-alike? Eh mukhang panay ang kain ni VP ng mangga. Titirahin ako ni Mau. So, yun lang mga chong, no? And ano ba nangyari? Oh, wala na yata. Tingnan, iyan nga natin. Hindi pala. Okay. Sorry. But anyway, ito yung sinasabi ni Vice President Sara, no? Kung saan ang ating pong bangag ay para sa akin nga, acute lang to. Panoorin natin. 9.38 billion pesos o 1.5 tons na droga ang sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Kapaz, Tarlac. Alinsunod sa utos ng Pangulo sa inspection nito kahapon sa PIDEA headquarters. Kasama riyan ang higit 1,300 kilos ng floating shabu na nakumpiska ng PIDEA. Kaya dahil kailangan tiyakin natin na yung mga mahuhuling drugs ay talagang sinisira at parang hindi niya talaga masabi, kailangan yung hinuhuli nating drugs. No, ay parang sa isip niya, shit, sayang to. Bakit kasi binuking pa eh? Pwede naman ipasok sa Malacanang to. Man, this is a lot. Man. Oh, man. wala nang pag-asa na bumalik. Pag-asa. No? Alam mo mga chong, kung talagang excited ka dahil na raid yung drugs susunugin, no? Huwag na natin isipin na photo op lang. Huwag na natin isipin. Dapat nandiyan ka, I'm glad, you know? This is I'm glad for my PNP, no? Ang aking mga officer dito, I am proud of you for doing this. Keep doing it. Let's show to the people na talagang we are straight drug-free country. Diba? Hindi, parang hirap na hirap siya. Parang ang hirap tanggapin ng yung kanta ni April Bus na di ko kayang tanggapin. Sige. Na may benta pa, na makuha, ibang i-report. Alam naman natin kung ano yung mga ibang pangyayari na nakikita natin. Tsaka ikaw naman, pambihira ka naman. Huwag mo na tanggalin mo na yung mask mo, pambihira ka naman. Alam naman, mas maganda nga yung ganyan, malayo yung drug sa ilong mo. Eh, yung ginagawa mo kasi sa totoong buhay mo, ay talagang, diba? Kaya yung ginagawa mo, tanggalin mo na yan, wala na sa'yo, wala na tama sa'yo yan. Kilong shabu, liquid shabu, cocaine, toluene, lidocaine, and expired medicines ang ipinasok sa incinerator na ito. Ayon sa Philippine Navy, may Chinese markings ang mga nahuling pakete, kaya malamang sinasadya raw ito ng China. We don't have to look far. From the side of law enforcement, they look for evidence. On the military, we look for indicators. It appears that it is not far-fetched that this could be another effort of the Chinese Communist Party. Sa panayam ng Billionaire News Chat, dito pa lang mga chong, gusto ko malaman kasi kung ano yung proof nila na ito ay galing sa China. Again, I'm not being the side of China. Kasi ang mga troll ko, no, yung mga nagto-troll sa akin na pro-China ka, di ba? Bayad ka ng China. Alam ko na yung mga gamit ko rito, China. Pero binibili ko yan dahil may trabaho ko. Bihira na. But anyway, kaya kung sinasabi to is because nakita raw nila na may logo raw ng Chinese yung mga drugs. Sino kayang tanga ang maglalagay ng logo ng Chinese na drugs na yun? Eh, drugs nga yun. Illegal nga eh. Illegal nga kaya itatago mo nga eh. Diba? Yun ang tanong ko. No? Kung talagang galing ito ng China, alam mo, tuloy nga muna natin. Kay Nanette Castillo, nanay ng biktima ng drug war ng dating administrasyon, naway totohanin daw ng Pangulo ang bloodless promise ng kanyang anti-drug campaign. Pero hanggang ngayon, wala umano siyang tiwala sa kapulisan, lalong-lalo na sa PIDEA. Lalong wag ka na magtiwala sa pulis, lalo na si Torre pa ang PNP. Yung kanya 3 minutes daw. So, yeah, tuloy mo na lang yan pagka mo. I'm sorry, nadali ang anak mo. We don't really know the version of the truth about what happened to your son. Ang sabi, nadamay or tinamaan or what, we don't know. Binarel, sinadyang barilin ng pulis nung panahon ni Tatay Digong. We really don't know. Maybe you know, guys. Let me know. Kasi hindi ko na pinapanood yung mga ganito. Kasi sometimes yung iba talagang they're just doing this for money.
But I'm not saying that this person is doing this for money. Who knows? Di ba? Kaya, ano ang hirap eh. Sa panahon ngayon ni Bangag, mahirap. Mahirap ang totoo at hindi totoo. Nakaraan administrasyon nga po, ganun ang ginagawa. Yung nahuli pong droga ay yung iba po sinusunog, yung iba doon tawas na, tapos yung iba po ay nare-recycle. Yun naman po talaga yung nababalitaan natin. Tapos po, yun nga po, nagiging biktima ng EJK po nung nakaraang administrasyon. EJK. Dapat mga chong yung mga EJK na salita na hindi dapat niya gamitin. Dapat yung about drugs na namatay sa droga o bypass or what. Kasi ang EJK, general yan kasamang NPA dyan Kaya dapat niya kinokorek yan ng mga tao Pero wala pumapansin. But anyway, kaya ako sinasabi po ito, no, ay yung tungkol po sa pagkakahuli daw nila sa dagat, no? Parang naalala ko naman si Pangilinan. Wow, dagat! Sumasabi ko mga dilawan, sorry. But anyway, kaya ako sinasabi to, it's because anong proof nila na iyon ay galing sa China? Kasi alam ko nagsalita na rin ang China na hindi sa kanila yan. Kung ako sa China, may pera naman kayo, dapat isunyo yung mga nagbibintang ng cyber libel or whatever. But it's up to you. Kung hindi totoo, di ba? Kasi the thing is, kung ako yung drug lord, no, hindi ko lalagyan yan ng logo. Plain lang yan. Kung ako kung matino akong drug lord. Drug lord ng pinag-uusapan. Pero anyway, kunyari lang. Nasa isang plain lang nalalagyan niya. Bakit ko lalagyan? Di ba? O sabihin na natin, let's say, tanggapin na natin yung bintang nila. Chinese ako. Bakit ko lalagyan ng China? Yung logo ko. Ano parang proud ako dahil nagtitinda ako ng droga. Yun lang yun So, kailangan patunayan nila how did they prove na galing ito sa China. O sabihin na natin, hindi nakita sa territory ng China yung sa dagat Mga chong, kung akong gago, let's say ako gago, ako na lahat. At gusto kong isabotage isang bansa, dadaling ko nun sa teritoryo na yun, ibabaksak ko dun. Di ba? At tapos, lalagyan ko ng logo. Halimbawa ako, Chinese ako at gusto kong siraan ng Pilipino. Di ba? Ilalagay ko sa area ng Pilipino at lalagyan ko ng logo, Chong Tok. Yun lang yun Kailangan patunayan nila. And if I'm the Chinese or government, I will say something. Hey, what the heck? How did you find out that it was from us as a country namin? Let me know. Sino yung taong yan? We will arrest them. At kung ako naman sa Chinese government also, ipapakita ko. Halimbawa lang na talagang Chinese nga yung may-ari nun at nahuli ng China, ipakita na sa public na ito yung nahuli sa dagat na sinasabi nyo. And, I mean, hindi naman namin makokontrol ang mga tao kung matino ka o hindi. Kahit sa Pilipinas ka di ba? Kaya, dapat ganun. Pero, sa ngayon, it's questionable na paano nyo napatunayan na yan ay galing sa China. Kasi nga, people can do that. Maraming drug lord na mapera na, lagay nyo ng logo ilagay nyo doon, ibaksak nyo doon, okay lang yan. At may approval tayo kay BBM. May ganun, gumawa ng story. But anyway, yun lang po ang akin. No? Sana po ay clarify. Pero the thing is, with this government, wala Wala pong clarification sa gobyerno ito. Basta kung ano yung bato nila, pagyamanin nyo. Sino naman ang kawawa dito? Mga chong, I'm not thinking about the rich people in the Philippines, middle class, hanggang sa mahihirap. Yan na lang ang ating pag-usapan. No? Sila na naman apektado. Wala na naman mangyayari sa kanya in the next 3 years. Sabi nga ni VP Sara, baka wala lang eleksyon, di ba? Kawawa mga Pilipino. And the thing is, sabi nga ni Ma'am Maharlika, she keep on voicing out, she keep on exposing, she is the whistleblower. Alam naman natin na ang mga sinabi niya ay nangyari, pero walang ginagawa ang Pilipino. Sabi nga ng iba na nakausap ko, na dating active sa people power, sabi nila sa akin, Chong, kung gagawin namin yan, ano naman ang mangyayari sa susunod? Ganun din. Pero, kailangan ba natin pabayaan na ng ganyan? Harapan na kayo ginagago ng Malacanang? Harapan na kayo ginagago ng mga congressmen? Harapan na rin kayong ginagago ng ibang senator? Ano nangyari? Di ba? Parang, gano'n na lang ba? Sige, tanggap na lang tayo ng tanggap ng ayuda. Ano nangyari sa future nyo? Di ba? Mga chong, hindi naman sa pagmamayabang, pero marami pa rin ako nakikita mga Pilipino na kung ano yung noon, doon pa rin. And I asked them, sabi ko, how come na, hindi ko naman sinabi walang nangyari sa buhay mo, buhay pa Pero sabihin, bakit? Ano ba ginawa mo? Ganun. Wala. Kasi nga, their lack of information about the Philippine government ng mga Pilipino. And come to think of it, talagang when it comes to the government, maraming application dyan na pwede tumulong ang gobyerno. Pero wala. Wala. As in wala. No? Because the politician is just doing their best for themselves. Maharlika Fund, where are they now?
The BICAM, what's going on? Supreme Court, hello? So, it's really hard and it's really sad na ang Pilipino ay ganyan pa rin. No? Actually, nakatikim na nga tayo ng konting improvement kay Tatay Digong eh. Pero now, wala na naman. Lawa, ika nga. I just hope that someday na magising talaga ang Pilipino at ma-realize nila na we need to change. No? We don't have to go back to Tatay Digong's legacy style. No? Kasi pagka kay Tatay Digong binalik ay takot ang mga Pilipino mga gago. Let's just do something na alam naman natin na fair. No? We're not perfect. No? The government's not perfect. People are not perfect. But we just need a stable life. Regular jobs. You know, hindi yung ayuda. Hindi puro ayuda. Let the Filipino work because masisipag tayo mga Pilipino. Kung yung ibang masensyo dahil sa sipag, why not the other Filipinos? Because nawawala na sila ng pag-asa. Yan ang nangyayari ngayon at nakikita. Di ba? Kaya ako naman sinasabi to because ito yung mga hinaing ng mga OFWs. Ang sabi ng mga OFWs, kung kami nagagawa namin, why not the other Filipinos out there sa Pilipinas? They can do it, pero wala silang help sa government. I'm not talking about the rich people. Huwag na natin pag-usapan ng mga mayayaman. They have it already. Pero yung mga Pilipino na naghihirap, na gusto naman umangat kahit paano, makakain ng 3 beses ang araw at kumita every 2 weeks. That's all. Problema na nila kung sa sila titira or what, those are basic. Yun ang ibig sabihin. Alright, anyway, hanggang dito na po mga chong and wait for my other video at sana po ay naintindihan nyo ang ating pinag-usapan. Sabi nga ni Sara Duterte ay ingat palagi at magdasal po tayo at sana po ang ating Pilipinas ay makawala na sa nightmare na ito na right now bangungot, no? Nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Okay? Already. Sige po at I'll see you again and again. Sabi nga ni Vice President Sara, ako na rin magsasabi para sa kanya, mahalin po natin ang Pilipinas. Syukran.